Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, Enero 5, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. December inflation rate ng bansa kumalma sa 3.9%. It is wrong to say something na medyo nakakatakot po kung wala po time-based. And it is unfair po sa ating riding public. Office of the Transport Cooperative, pinabulan na ng projection ng Ibon Foundation na tataas ang pasahe ng mga modern jeep. The National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, had a crucial 2-hour window to prevent the system collapse. Pangulong Marcos sinisisi ang NGCP sa nangyaring brownout sa Western Visayas. Lisa, does he have more of a basketball bod or a football bod? He doesn't play sports. At sa balitang showbiz, sakto sa birthday ni Liza Soberano, bagong trailer ng kanyang Hollywood movie inilabas na. Magandang gabi, pambunga ating newscast. Ikinatuwa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagkalma ng inflation rate ng bansa sa 3.9% nitong Disyembre. Gayunpaman, karamihan sa mga consumer tila hindi ramdam ang pagbaba ng presyo ng ilang bilihin, lalo't sumisipa muli ang presyo ng bigas. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa ikatlong sunod na buwan ay muling bumaba ang inflation rate ng bansa na nitala noong 2023. Pumalo lang ito sa 3.9% itong Disyembre, pinakamababa para sa taong 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bunsod ito ng mabagal na pagtaas sa bayarin sa renta at ilang utility services. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre kaysa noong Nobyembre ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pero kung ang may-ari ng karindira na si Eden ang tatanungin, bagamat ramdam, binawi, parang yung tinago ko nalabas na. Wala na, ubos na. Para kahit paano'y kumita, asistin niya sa pagtitinda. Oo, nagbabawa sa sa taka lang. Kasi mahal ng karne. Sorry lang kasi mahal eh. Wala, sila kikita, kami wala. Kaya't si Nanay Mirna na aminadong maliit ang budget sa pagkain, lutong gulay ang binibili. Tipid, kasi kung bili tayo ng mahal, kulang nga sa budget. Diba? Sa 30 pesos, gulay lang. Hindi raw pwede ubos biyaya sa ulam lalo't mahal ang kada kilo ngayon ng bigas. Sabi lang yun, pero ganun, ang bigas lalo na ang mahal ngayon. September, ito yung unang spike, no? 17.9% and then bumaba siya. October to 13.2, November tumaas 15.8 and now December 19.6. The last highest rise inflation ay noong March 2009 na umabot ng 22.9%. Sa monitoring ng Department of Agriculture, ngayong unang linggo ng January 2023, umabot sa hanggang 55 pesos ang pinakamahal sa presyo ng kada kilo ng bigas. Dahil dito, binigyan din ni Secretary Arsenio Balisacan ang kahalagahan ng reduced tariff rate sa agri-products at ang full implementation ng El Nino Action Plan para tugunan ang epekto nito sa sektor. Siniguro naman ng Pangulo ang pagtutok nito sa sektor para tiyak ang abot kayang presyo nito. Samantala, bagamat naitala ang mababang inflation rate sa patapos ng 2023, umabot pa rin sa 6% ang average inflation nito, tanda na bigo pa pababa ng pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa kung ikukumpara sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinabulaanan ng Office of the Transport Cooperative ang pahayag ng Ibon Foundation na magmamahalang pasahe sa modern jeep kapag tuluyan itong tumakbo 100% sa buong bansa. Habang issue ng korupsyon sa PUVMP na ispaimbestigahan sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez, handa umanong dumalo sa gagawing pagdinig. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Wawasan lang niya ang kabuhayan mismo ng ating mga tsuper, ng ating mga konduktor at ng buong transport sector na siya sanang magbibigay sa atin ng pampublikong transport service. Naniniwala ang Ibon Foundation na magkakaroon ng malaking problema sa mass transportation
kapag nawala na sa mga lansangan ang traditional jeepney. Nagbabala rin ng grupo na posibleng pumalo sa ang pasahe sa modern jeep kapag ito na ang naging bagong hari ng kalsada. Bagay na agad namang pinabulaanan ng Office of the Transport Cooperative ng DOTR. Projected 50 pesos minimum fare, mahirap pong paniwalaan, wala pong basis, and it is wrong to say something na medyo nakakatakot po kung wala po tayong basis. And it is unfair po sa ating riding public. Ipinaliwanag pa ni Transport Co-op Chairman Andy Ortega na simula 2017, 2 pesos lamang ang diferensya ng pamasahe sa traditional at modern jeep. After 6 years, ang traditional jeep po natin, minimum fare up to now is 13 pesos. At ang modern jeepney is 15 pesos. So based on 6 years, the difference of the traditional jeep and the modern jeep is still 2 pesos. Halo naman ang opinyon dito ng publiko sa posibleng taas pasahe sa modernized na jeepney. May posible po kasi yung dati pong jeeps mababa kasi wala pong aircon yun. Yung bago po ngayon is may aircon. Hindi po, depende po yun, sir. Siguro kapag tumaas ang gasolina, tataas ang pamasahe. Pero pag babaan naman siguro, sir. Una na rin iginiit ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board na nakadepende ang taas pasahe lagi sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Samantala, nakipagpulong ngayon sa pamunuan ng LTFRB ang Transport Group na akto, hiling nila mapagbigang makasama ang halos 100 sa kanilang mga miyembro na hindi nakaabot sa deadline ng consolidation. Makikiusap po kami ulit na maisama po sila. Sana, hopefully, mabigyan po kami ng pagkakataon na mahila po namin sila kung papayagan. Sa akin, mga 15% na naniwala po kay Manuela na walang magiging consolidation. Hindi matatapos, kumbaga hindi mag-e-end ang consolidation natin. Yun nga lang, ayon sa LTFRB, kung hindi po kayo nag-consolidate, hindi na po kayo bibigyan ng confirmation, so hindi ka na rin po marerehistro as public utility vehicle. Sakaling hindi mapagbigyan ng hiling ng akto, ipapasok niya na lamang bilang driver ng kanilang kooperatiba ang mga naturang operator. Sa gitna ng issue, hiniling ni House Speaker Martin Romualdez na paimbestigahan ng umano'y aligasyon ng korupsyon sa naturang PUB Modernization Program. Hiling rin niya sa DOTR na magsagawa muli sila ng review at mapalawig pa ang implementasyon nito. Pero ayon sa ahensya, punta po muli kami doon to answer ano po yung mga accusations. We always work together with Congress. Lahat po ng issues that are raised to Congress, we appreciate, we discuss, and sa totoo lang po, we come up with solutions. Simula kahapon, January 4, nasa 70% na ang bilang ng mga PUJ consolidated, habang 76% naman sa mga U-Express. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Parusang malawakang brownout sa Panay Island, sinisisi ni Pangulong Marcos sa NGCP. Supply ng kuryente na ibalik na ba? Alamin sa Balitang A to Z ni Giselle Mon. Matapos sa 2 araw na brownout sa Panay Island, balik na sa normal ang supply ng kuryente. Ito ang inihayag ni Energy Secretary Rafael Lotilla matapos magkaroon ng stable ng kuryente sa isla. We are committed without let-up to assist and facilitate the completion of long-delayed and new transmission projects for the benefit of our people. Ayon sa DOE, mayroon ng mahigit 300 megawatts reserve load sa mga planta. Pero ayon sa kanya, patuloy pa rin ang kanilang monitoring kung hindi na bababa ang pagpasok ng power loads. Gayunpaman, giniit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DOE na mayroong kapabayaan ng National Grid Corporation of the Philippines sa nangyaring brownout sa Panay. The National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, had a crucial 2-hour window to prevent the system collapse, as highlighted by the Independent Market Electricity Operator of the Philippines, or IMO. Regrettably, during this period, NGCP failed to resort to manual load wrapping, resulting in the crisis that we are facing now.
This is not the first time that such a blackout has occurred. NGCP could have called on the distribution utilities in Panay, call up manually the electric cooperatives and ask them to reduce their load. And they can do that. You don't wait for the entire system to collapse. Pero depensa ng NGCP, hindi nila kasalanan ng nangyaring pagbaksak ng mga planta na dahilan ng brownout sa Panay, Guimaras at Negros Occidental. I mean, it's actually unfortunate to hear, even before all the facts are in, the NGCP has already been targeted and identified as the one who should take the fall for this incident. Ipinag-utos din ni Marcos sa Energy Regulatory Commission na i-reset ang rates ng NGCP. I have also directed the ERC to complete the reset of NGCP's rates without further delay, to ensure NGCP's compliance with its statutory and regulatory obligations, and to defend in no uncertain terms against any attempt to defer, delay, or prevent the implementation of regulatory measures. Samantala, binigyan diin ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na nagsimula ng magkasakit ang mga residente sa lalawigan dahil sa matinding init dahil sa patuloy na pagkawala ng kuryente sa Western Visayas. Ayon din kay Garin, apekto ng kabuhayan ng mga residente at karamihan ay napipilitan ng matulog sa mga kalsada dahil sa matinding init. Kaya naman nangako ang mambabatas na isusulong sa Kamara na may imbestigahan ang nangyaring malawakang brownout sa Panay Island. Para sa Balitang A to Z, Giselle Son. Pinabulaanan ng Philippine National Police ang umano'y kumakalat na impormasyon na destabilization plot laban sa pamahalaan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, walang katotohanan ang kumakalat na ipibibitayo umano sa pwesto ng PNP at AFP si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Handa naman kasuhan ng PNP ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa social media. Ma'am, wala naman po tayong na-monitor na any destabilization plot kagaya po ng naririnig natin lately. But ang PNP po is closely monitoring this development. So tuloy-tuloy po yung gagawin po nating cyber patrolling and social media exploitations. And once we identify the source of this fake information, we will file criminal charges, particularly yung Article 154 of the revised penal code in relation to our cybercrime laws po. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang establishmento na hinihinalang sangkot sa illegal recruitment sa Vitus, Maynila. Mismo si DMW Undersecretary at Officer in Charge Hans Leo Kakdag ang naglagay ng closure sign sa opisina ng German Immigration Services. Napag-alaman ng ahensya na nagbibigay ng permit sa visa processing, German language training at consultancy sa naturang establishmento pero hindi para sa recruitment. Kaya sa huli magbabayad pero walang mapapala ang mga biktima nito. Hihingi ng 100,000 training piso para sa training at pagtapos na yung training, hihingi pa ng another 100,000 at yun na. No, ito na yung empleyo. At syempre, yung tatlong na lumapit sa atin ay nagre-reklamo, walang nangyari, pinagbayad. Handang makipagpulong Department of Interior and Local Government sa mga opisyal ng Makati City at Taguig City kasama ang Department of Health kaugnay sa panibagong issue sa pagitan ng dalawang syudad. Kasunod yan ng anunsyo ng Makati LGU na hindi na kwalipikado sa subsidized health services ang Embo residents matapos ang desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa Riga. Sinabi ni DILG Secretary Benher Abalos na may tuloy-tuloy na komunikasyon sa DOH para maresolba na ang issue. Kasi alam ko naman both mayor, they've got good hearts no? Yung mga technicality rito, lahat ito, baka pwede pag-usapan na lang at ayusin lang natin na maganda ito. That's what is important that paramount right now is public service, tumuloy-tuloy sa tao. Kasalukuyan nang bineberipika ng Department of Justice sa Bureau of Immigration kung nasa Pilipinas na nga ba si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan o sinumang opisyal ng ICC. Kaugnay yan ng interes ng ICC na imbestigahan ng drug-related killings kung saan itinuturong sangkot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary
or Justice DOJ Nico Clavano, posibleng nakapasok na nga ang ICC officials sa bansa. Pero iginiit na buhay ang justice system sa ilalim ng bagong administrasyon. Dahil, syempre, as representatives of the International Criminal Court, it would be in their best interest to let us know dahil the mechanisms by which they will be conducting their investigations, the inquiry here, would be with the assistance, of course, with of the government. And for them to come in and to avoid detection, syempre, medyo ayaw natin yun dahil parang pinapasukan ho tayo ng dayuhan na wala namang timbre. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na makiisa sa kalinisan sa bagong Pilipinas program ng Department of Interior and Local Government bukas, January 6. Kasabayan ng pagdiriwang ng National Community Development Day sa Memorandum Circular ng DILG, target itaguyod ang kaalaman at partisipasyon ng publiko sa obligasyon sa kapaligiran. Sa pamamagitan niya ng waste management, pamumuhunan ng mga lokal na pamahalaan sa kaparehong proyekto at pagbibigay pagkilala sa pinakamalinis na LGU. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo at sumali sa mga pagkilos, pagtitipon at pagpapasinaya ng National Community Development Day ngayong darating na ika-6 na Enero. Susunod Incident Command Post itinayo na sa paligid ng ruta ng traslasyon sa Maynila. At sa balitang A to Z Sports, Cavs player Ricky Rubio magpaalam na nga ba sa basketball. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Nakahanda na ang mga ambulansya at first aid station sa paligid ng ruta ng traslasyon para sa Feast of the Black Nazarene, habang pangungunahan naman ng bagong ospital ng Maynila ang pagtanggap ng mga debotong kakailanganin ng atensyong medikal. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Abala na sa paglilinis ng tent na ito ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa likod ng kartilya ng Katipunan sa Maynila. Gamit ang fire truck ng Bureau of Fire Protection, marahang wino-water cannon ng mga bombero ang tent habang kinukuskus naman ito ng mga personnel ng MDRRMO. Bahagi ito ng 17 Incident Command Post o ICP na itinatayo ng Manila City Local Government Unit sa kahabaan ng ruta ng prosesyon para sa pista ng itim na Nazareno. Nandiyan din yung iba't ibang LGUs na gustong tumulong sa atin para at may mga gagaling ng probinsya na LGUs, Provincial DRR ng Nueva Ecija, Provincial DRR ng Calauag, Quezon ay pupunta rin dito sa atin sa kartilya upang mag-check-in at upang mag-obserba at tumulong. Magsisilbi itong first aid station sakaling mangailangan ng atensyong medikal ang mga deboto. Mahahati naman ang mga response team sa dalawang dibisyon, ang hot zone at cold zone. Sa hot zone o sa Quiapo Church vicinity aasiste ang nasa 100 mga volunteer medical organizations, habang ang cold zone naman aasiste ng 35 organizations ng MDRRMC. Hindi naman po tayo sumasabay sa gilid, kundi medyo perimeter po tayo sapagkat hindi naman po lahat ng nagkakaroon ng problema ay nasa gitna. At yun naman pong iba na nasa gitna na nagkaproblema, ilalabas po kagad ng mga tao yan. At yun naman po ang ating mga nabibigyan ng serbisyo. Maliban sa ICP, nakaumang na rin ang 100 ambulansya ng LGU sa Quirino Avenue. Lahat ng ito ay iinspeksyonin bago ang pista upang masigurong lahat ng mga aparato at ang mismong mga ambulansya ay maayos na gumagana bago ang araw ng deployment. Dahil magkakaipitan po yan, pagdating po talaga ng indultos, magkakaroon ng mga pagsisikip at hindi makakaandar yung mga ambulansya nila or hindi makakaikot masyado yung mga medical personnels natin upang mangalap ng mga may sakit o madadaan ng mga nagkaroon ng problema, yung mga hinihimatay. Nandito tayo ngayon sa loob ng Advanced Life Support Ambulance na gamitin para sa pista ng itim na Nazareno. Merong stretcher, merong trauma bag,
merong wheelchair, at higit sa lahat, ang advanced external defibrillator para sa lahat ng mga pasyente aatakihin sa puso. 3 nurse at 1 driver ang aasiste sa bawat pasyente upang agad na madala sa ospital ng ligtas. At dahil naka-white code alert na ang Department of Health o DOH sa buong Metro Manila, handa na rin daw sa pista pati ang lagpas 300 mga doktor at nurse ng bagong ospital ng Maynila na nangungunang pagamang katuwang ng LGU. Coded yung mga pasyente. Kung sino uunahin. Pag tingin nila stable, hindi muna inaasikaso yan. So ang emphasis mo o priority mo are those that really needs immediate help. Bukas na inaasahang makukumpleto ang mga kinakargang medical equipments sa loob ng 17 ICP. Una nang sinabi ng MDRRMO na partial at unofficial pa rin ang bilang na ito dahil posible pa itong madagdagan depende sa pangangailangan ng prosesyon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Apat na ang kumpirmadong patay habang hindi bababa sa 30 ang sugatan sa banggaan ng 2 tren sa Indonesia ngayong araw. Aabot sa 5 ang pasahero ang sakay nang maganap ang collision na agad na nabas sa tren. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin inaalam ang dahilan ng aksidente. Nangako na rin ang train operator ng PT Kai at provincial government na magsasagawa ng investigasyon. Medyo sad news para sa fans ng Cleveland Cavaliers point guard na si Ricky Rubio. Inanunsyo na kasi ng 33-year-old basketball player na magpapaalam na ito sa NBA matapos ang 12 taon sa liga. Sa kanyang mensahe sa social media, ito ang matinding pinagdaraanan sa mental health na nagsimula noong 30 ng Hulyo. Pribado pa sa ngayon ang kanyang problema pero umaasa itong balang araw ay maibabahagi niya ang karanasan habang patuloy pa rin niya ang kanyang pagpupursiging maisaayos ang kanyang buhay. Sa huli ay nagpasalamat ito sa mga sumusuporta kanya at sa mga naging kupunan mula sa Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns at Cleveland Cavaliers. Sa aming pagbabalik, sakto sa birthday ni Liza Soberano, bagong trailer ng kanyang Hollywood movie, inalabas na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pinagdiriwang ng aktres na si Liza Soberano ang kanyang ika-26 na kaarawan at bilang sorpresa sa kanyang mga masugid na taga-subaybay, nagbahagi ito ng kanyang edgy photos. Pero siya na rin ang naging inspire ng kanyang mga photoshoot na ibinunyag nitong kuha pa noong naraang taon ng isang tanyag na celebrity photographer na si Shaira Luna. Samantala, sakto naman sa kanyang special day, inalabas na ang official trailer ng American horror comedy film na Lisa Frankenstein kung saan kasama ang aktres. Iikot ang kwento sa buhay ng teenager na si Lisa na pinagbibidahan ni Catherine Newton, kapatid naman ni Liza Soberano sa pelikula na na-in-love sa isang bangkay na gaganapan naman ni Cole Sprouse. Ipalalabas ang pelikula sa February 9. Lisa! Does he have more of a basketball bod or a football bod? He doesn't play sports. Fur parent ka ba? Baka makatulong ang suggestion ng isang fur dad para mapakain ang inyong alagang puppy. Narito ang kanyang tips, panoorin. Hello, Doc. Paano po itong si Tina ayaw kumain? Agad mo dyan. O, tapos po, injection ng sapit. Injection ng sapit si Timmy. Pagdala mo dyan kasi ayaw kumain. O sige po. Pero mamaya-maya ito, titignan ko po kung hindi siya kakain. Kasi parang natatakot na siya. Sandali ito. Kumain na po. Hindi na po dadalhin niya.
Naiintindihan niya, no? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa mamamahayag na si Henry Hazlitt. Sabi niya, hindi kailangan ng pagtaas ng mga bilihin sa pag-usad ng ekonomiya. Hanggat mayroon ito, mananatili itong kalaban ng pag-unlad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A3. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, at happy weekend!